Halatang-halata naman yan. Diba? Hindi mo kami pwedeng lukuhin o buhin. Diba? Matatalino ang mga tao ngayon. Wala lang kaming stress. No? Nagko-observe lang ng mga ordinaryong tao. Diba? Ito bilang isang mamamayang Pilipino, hindi naman personal ito, na-o-observe namin. Talagang tunay naman talagang sila ang nagpapakalat ng mga fake news. Diba? Kasi sabihan nila, walang warrant, simulation exercise. O niloko nyo na kami how many times, di ba? Niloko nyo pa kami nung time na sabi walang warrant, hindi. Di ba? And now, tingnan nyo. Hindi po magiging tawag nito kasalanan ng ating mga ordinaryong mamayang Pilipino na mawalan ng tiwala. Halimbawa, sir, kung pumasok o dadating dito ang grupo ni General Torre, ano kaya ang magiging resulta? Ano kaya ang magagawa ng mga taga-Davao? Gaya ng narinig natin na advice ng ating butihing Mayor Baste Duterte, we will abide sa rule na karapatan nila as mag-present. Pero talagang masakit tingnan na halatang-halata na talaga yung political force nila na siraan talaga ang ating mahal na Presidente Duterte. Pero yun pa rin, Davaoenyo ay mga disiplinado, Davaoenyo ay sumusunod po sa batas, at lalo-lalo na sumusunod kami sa aming father ng aming syudad. Pero may nakalimutan ka, sir. Ang Davaoenyo ay mudumog yapog trapo. Mudumog ang trapo. Yun sila magsaya-saya na to, sir. Correct. Sana wala silang maling gagawin. Ayun na ka. Kasi pag 1, 2, 3, 4, 5, how many times na nilang ginawa ito na personal, at nakikita natin na talagang mali yung ginagawa nila, yung pag-enforce nila ng kanilang batas. Iwan ko kung saang batas yan galing sa PL. Dapat ayusin talaga nila kasi yan yung sinasabi ng na magkaka-divide talaga. Gulo talaga. Pag ang isang nation nagkaka-divide na and then pinasukan pa ng grabing politika at very personal na, talagang gusto na nilang walain sa mapa yung isang tao, talagang may mga parties yan ka-PL kaya normal magkakagulo. At yun nga, ang challenge nila yung mamamayang Pilipino. So that's why ito yung nangyari, lumabas na sa kalye. Kasi nga, sabi ko, ulitin ko yung politikasan nasod na to sa bansa natin, okay lang yan, magbangayan sila dyan. Basta dito lang, di ba? Ang nangyari, para bang may talunan o hindi kaya yung pwersa ng kabila, sa sobrang hindi kaya, dahil nahalata na sila, ginamit na yung ICC as their ace, alas nila, parang ganun. So, nasaktan ang tao, diba? Kasi, matanda na si tatay, ito pa ang ginawa, nagmahal naman yan sa bayan natin. Talagang na-feel natin noong 2022 hanggang 2026, napakaganda naman talaga ng performance ng ating former President Rodrigo Roa Duterte. Pero, sir, hanggang unang gabi niyo ba dito? Yes, oo, kasi galing pa po kami ng Cotabato, North Cotabato, dahil meron tayong ginagawa rin trabaho, negosyo. Pero sa mga unang gabi pa lang niyo dito, gusto na talaga namin umuwi. Pero dahil sa dala ng may trabaho tayo, ka-PL, so pinilit namin kahit pagod na makabisit dito to show full support sa atin pong Tatay Digong, So yun, ka-PL, salamat sa time na makashare ako sa inyo. Yan po ay may personal lang po, na damdamin, dito po ako sa Davao ngayon. Bilang mamamayan. At nagmamahal sa Pilipinas at nagmamahal sa ating former President Rodrigo Roa Duterte na ngayon ay private citizen na. Diba? So sana po ay ipanalangin natin na magkaroon po ng unity, magkaroon ng kapayapaan ang Pilipinas, at sana maayos na po yung linya ng politika ng ating mga leaders dyan sa taas dahil nagagamit talaga sa evilness. So yun lang siguro, ka-PL. Daghang kayo salamat. Maraming salamat, sir. Okay, see you, Mike.
Yeah, thank you. Salamat, sir. Cotabato. Galing pa si Sir Kao sa Cotabato, Yes, mamo, sir. Eh, si Kabanat Gogo naman interview natin, si Kabanat Gogo. Kabanat, andito na naman. Guys, Walang masabi si Cabana. Walang datang kaya siya permitted. Ibate nila is out of the country. Kabugilan po na pamutanan ng kita mo na may specific grounds na comment na sa yung story siya pwede ang pabor sa pagkakataon ni tatay sa game or kanang suporta siya yapong siya kung iyahang kuan i-praise niya ang administration kay ipadalanan ko si tatay sa game kung saan pwedeng ipaglawan makamusunod sa posisyon ng suportahan yung mga administrasyon. Sa kayo, salamat sa pagkain. Paano sa apil na ito sa ilang kali sa Tacloban? Pero nakagapo lang tayo. Naklaro yun na fake news ito nilang ginabalantan na 30,000 daw ang namatayan ng IDK. From 2011 to 2019 ang nakabutang sa kanang charges ni tatay sa Hague. Kaya crimes against humanity daw, 43 lang. Layo kay ang 43 sa 30,000. Propaganda lang na nila ng 30,000 kuno ang namatayan ng IDK para dautan lang ang pangalan ni tatay. Kunya ka ng 43 na sukad na 2011 kutub 2019 halos isa ka dekada. Mas dagan pa namatay sa 44 sa isa ka adlaw. 44 versus 43 in 9 years. Mo daw ng crimes against humanity. Ngano, inutil lang ato mga korte para litiso ng 43 kabuok na kasong pagpatay kung tinuod man. Ang katong apatuan masakit. Diri man to 58 man to namatay. Nalitis man to diri sa Pilipinas. Unya ka to 43 lang kinahanglan gyud ngadto. Para sa ilaha, ang 19 plus 24 equals 30,000. Kailangan na ilahang pangman. Diba? O, kanya, hilom na sila karon. Asa naman itong ilahang libo-libo daw kuno na napatay. Wala. Kaya puro ito baka. Hilom sila tayo na hindi naman nila magamit na hustisya para sa libo-libong namatay sa IDK. O may libo-libo kasi kabot ito. Kuhan, isa ka gatos. Bisag tripleon pa ni mo ang 43, di ka pang-abot ito. Bisa ka kuhan, libo. Mo problem ang ilahan ko. Ang istorya.
Nya dili sa di istorya sa kaniya sa katong presiding judge sa ICC na gihapon siya katungod mga yung kanang interim release sa ato ang nasod dool-dool na siya sa konsepto sa piyansa. Pero ang basa na ko, hindi gihapon siya kabalik diri ana. Most likely dito na gihapon na siya mapunto sa Netherlands. Pero at least na posibilidad na dili siya sa silda. Ala sa space makalihok pa. Makalihok siya kay Burat sa tuyang ato. Tapos tama namin, may na kaya nagtapos na sa Tandere, reminder lang. In kaso na makakot yun ang grupo nila Torre para mag-implement na paminawa search warrant. Reminder lang, dili man nato sila pungan basta na sila ibitbit na saktong search warrant. Kunya, pag-implementar aning search warrant, kinahanglan maginaog ka ng kuan, duha ka witness. Kay wala man ang tagtungod sa balay. Dili pwede na mudritso lang sila na to na walay witness. Nya sa tanang na gayon, dapat naging magsunod na witness kung asa man mo mag-search ang katong polis na pasulod. Nya sabayan din ng abogado kung katong mga witness. Nya kung insistar sila na duha lang ka witness ang pwede mo adto plus ang abogado, paningkamutan sa nato na dili mo sobra o kanang dili sabay-sabay pag-search nila sa balay. Wala isa ka kwarto kanilang sa pag human na dirag kuan malungkat din yung dira may kastasan. Kay lisod man gud nang sabay-sabay kaya ang atong ginaiwasan na rin kasi magulog ba. Correct. Ako nang iwasan. Tanong mo. Kay naobserbahan man gud nato kung paunsa nila kuan ba kanang gibaboy ang proseso sa pag-aresto kay Tatay Digong. So dili ta maka-expect na kanang baga dili layo sa tinuod na pwede sila mohimo kanang di mahimo. Wala na to dinaingon na ilang buhaton pero dili ta kaingon na imposible. Kay nanay mga insidente na dili nila ginarespeto ang saktong proseso sa pag-implement aning mga search o arrest warrant. Nakita naman natin ito na itapos sa KCC sa bilang abulang saan. Karon, namang nagihapon posibilidad na himo sila aning kuan pag-implement sila aning search warrant. Ang ato lang diri manigurado ta na dili nato sila guguton, masunod lang nato ang saktong proseso sa pag-conduct aning search. Di man ta mangitag gubot kay malubi ka sa batasan sa atong maayong general. Sir, yung drone sir, sa araw sir, yung drone daw sa araw, naglupad daw sa Balay Digong. Ano yun sir? Kalaban ba yun sir o vlogger lang sir? Kasi marami kasi yung daw, sabi daw vlogger daw sa isa. Dalawa kasi yan, vlogger o di kay kalaban. Ano yun sir? Kung ato ang vlogger, dapat magpahibaladaan kung minsan mo na magpanupan ng drone. At least magpupunta sa magpupunta ng abogado para manood tayo kung nasa ilang drone. Maobserbahan ay maglupad-lupad ng drone, niya dilip to sa mga vlogger. Yun nga po sir. At least kabanutan. At least kabanutan na ay nagalupad. Kung namay yung drone daw na pwede magdala o na nagutang, nakatuwid yung pag-ulo. At least aware ta. Di ba natin sa kuhan? May umat sila, pulis me. Kung na may problema sa buwat, kasuhin na ako. Naraman ng mga general. Kita bitaw mo katong pag-handle nila nga sa Villamor Airways. Kung na may problema, kasuhin na lang. Ano naman ang ihan natin. So, kung gusto nila buhaton ng ilang buhaton, kinahanglan na natin. Hindi pa sa ilang buhaton.
Di ba sir, kung nag-drone ka talagang pasilis dapat talaga yan? Kaya lagi, ako na laging biingon na wa tayo mabuhat kung pungso niya ang iyang gusto. Okay. Nauna-una nila, mismo iyang abogado, ilang ginapugos na mapalayo sa iyang kliyente. Sige silang ingon na mo ng mga religion na mo sa balaod, dili nila ginatubutan. Pakita man ninyo ito tanan. Daghan man to na gawas man to sa social media, sa mainstream media, kung saan pagtrato nila kay Tatay Digong at sa Minero Hernandez. Pag mo nila ipanupan sa media. So, bisag ang abogado, trabaho sa abogado ang manimuan ng mga objections na kung namin makita na dili sakto sa ilang proseso, na iulang sa papeles, trabaho na muna. Ang amo lang hangi sa mga mabilin diri kung napay mga tao panahon mag-implement ang pulis, dili lang nato sila sa mupon, dili lang nato sila urawon, kay basing mohanap na sila og rason kay para magkatubot. So, kung namoy cellphone, mag-block mo, ang amo lang pangayo na mag-live lang mo, i-document lang ang pwede ma-document. Sir, excuse me, sir. Nalagay ko panguntana, sir, sa vlogger, sir. Pag mag-search sila sa sulod, sir, mananghid mi dahil kung pwede ba makasabay sa inyo ha? Or nalang may vlogger nga either duha ang makasabay sa inyo sa sulod kung mahitabo man ka na ng Malabo na sa may tabo, may dagat tayo. So most likely, ang required naman na ito mga witness. Ang witness, pag ang isa ka requirement na residente sa lugar. Okay, sir. Sa ato, sir, ang amo na lang po na sa vlogger, mag-live na lang yung abot nila, then video. Kay i-limit man sa kay pila naman sa kang pwede Yes po, sir. sa balay. Okay. Malimit na magitong pinsa pwede mo ban. Sigurado ko yun na yung abogado sa sulod kung katong nila ang witness na motistigo sa pag-search nila. Siyempre katong mga pulis na kaso. Thank you, sir. Okay. Sige, sir. Mga to ang pan ni sir, no? Ano to? Ang ato lang yun na dili lang tamang uraw, dili nato wa man ta nangitag dire. Ang ato lang man yun masunod ng proseso. Kung dili nila sunod ng proseso, kana ma-document nato kung saon nila pagbuhat ang search. Aron naatay ebidensya na magamit para questionon ang naman sila nakuha na ebidensya mo sa saktong pamahagi. Okay, thank you, sir. Sige, sige. Uy! Panak ko. Tamo. Oh, guys, motor ko ng Isa rin no, pasunod niya dito. Gado. Niya. Sa mga uman niya mga pulis, musunod ko sila. Pwede ba lang ito sila magkakampanya na salida na nga siya? Kami pala. Nahimo man to dati sa DOJC. Pakita lang, kada ipakita lang, document lang, wala sunod. Wala isulod ang ilang kwan, moto lang atong angyo para Sunod pirita. mo na. Ato aman daw, man ginapungan ang ilang pag-search. Gusto lang tayo makasunod. Gusto masigurado na, mora to atong angyo. Di man sila pagkan mo sunod. Musunod, okay, libre na mo, basta pas. Saka lang, basta walang mo idalag siya mo. Mga tanim ba na, mura man to atong Ano angyo. yun? Pero katawan na kay ano, kung ilang imong biso kay Tatay Digong, kay Tanimbala. Na gun collector ba yan siya? Dagan kay pusil. Pero legal man na may mga pulis. Biso kay mo, nakanin mo 45 caliber. Ay, nakuha na rin, kinalam na yung lisensya ang bala. Kay license firearm mo naman. So, expected din na nasa kay may kasingbit na bala yung pusil na lisensya. Ayok na, moto nga itong parayon. Bandang, wala naman na itong iniwasan. Pwede sila mimo nga ng nakuha nilang issue para madamay ang buong pamilya. Nakuha na nila si Tatay Dita kung sila habang yung mga anak. Walang na. Sige. Salamat. Guys, patuloy guys. Karon sa